kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos na nagsasabi, the more you hate, the more you love. Diba? Kasi dito po sa nakita ko po kay Biancy, na talagang humanga po ako dito sa mga pakulay. Talagang hindi basta-bastang pakulay. Alam niyo po mga kapatid, pasensyahan niyo na po ako yung alam ko na marami dyan na yung sabi ko nga, the more you hate, the more you love. Habang kayo nagagalit sa isang tao, marami naman pong nagmamahal. Ano? Dahil dito po sa mga pakulay, hindi po basta-bastang pakulay yung nakita ko. Lalong-lalo na po sa mga taong nagsuporta na nagmamahal kay Biancy, talaga pong hindi ko masabi na yung kulay ng kanyang mga palipad, talaga pong namumula, nagiging pink, no? Ngayon lang po ako nakakita na talaga po yung suporta nandyan. Dahil walang magpapalipad kung wala pong nagsusuporta po dito po kay Biancy. Alam niyo po kung ako po ay nagre-reaction, normal na po dahil mga content creator tayo, pero wag tayong yung kung nagre-reaction tayo may sasagasaan na tayo, hindi po. Content creator po ako, nagre-reaction na wala po akong kinakampihan o kahit sino dahil tayo po ay wala naman po pinagbabawal dito sa social media o lalo na po dito sa YouTube na bawal reaksyonan si Biancy. Ano? Para sa akin po, na humanga lang talaga ako. Napabaw talaga ako abang po na pinanunood. Ako po, nanunood lang, nandyan lang po ako na hindi na po ako nagko-comment. Ano? Na talagang humanga ako. Ngayon, shout out po sa Team Guapa. Ayan. Sa mga nagmamahal kay Biancy, shout out po sa inyo na ayan, alam ko na marami po talagang nagmahal dito sa bata. Ano? Dahil sabi ko nga, the more you hate, the more you love. Diba? Marami dyan na galit, pero marami na rin po ang nagmamahal. Ano? At para sa akin po, ako ay walang tulak kabigin. Dahil kung iyon ang desisyon ni Biancy na magawa din ang channel niya, nakikita ko po talaga yung the best na ginawa ni Biancy na ano, para sa pamilya. Wala tayong magagawa ano po. At sana ay yung bang pasensya na, 'di ba, ganun lang po. Na hindi wag po tayong magtatanim ng sama ng loob sa isang tao. Ako po, yung mga tao noon na nag-ayaw sa akin, yung nagagalit sa akin, wala na yun, napatawad ko na po at bahala na lang po si God. At ako po kasi, ang ugali ko, galit ako ngayon, kinabukasan o naitulog ko na, limot ko na po. Hindi ako nagtatanim po talaga ng sama ng loob dahil tayo rin po talaga ang magkakasakit. At saka po, sabi nga, ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kayang mga tao. 'Di ba? Kaya sabi ko naman naka-move on tayo pero hindi po tayo makakalimot kung ano po yung nangyari. Sa akin po yung mga nangyari sa akin, naging aral ko po yun, dala-dala ko po at natuto po ako. Doon ako natuto na wag tayong padalos-dalos. Tingnan natin mabuti kung kakampi tayo, kung ano dapat nating kampihan. Dahil po dito sa social media, nagre-reaction lang tayo. Wala tayong tinutulak, wala tayong aawayin, wala tayong magiging sama ng loob na abang buhay natin tatanimin ng sama ng loob. Hindi po. Ako po ay nakakapagpatawad pero yung mga nangyari sa akin, iyon po ay nagiging aral. Kaya sabi ko nga kay Biancy, sana Biancy, yung mga nangyari sa iyo ay gawin mo na lang ng sandata na para tumapang ka. Para ano tawag doon, para yun ang sandalan mo. Yun ang bawat gising mo ay yun ang ano mo na sana magawa mo yung tama. Yun lang. Kaya para sa akin, Biancy, itong mga opportunity na dumarating sa iyo, biyaya, dahil alam kong maraming nagmahal, alagaan mong mabuti. Magpakatotoo ka lang.
ipakita mo na kaya mo, at kung ano man mga issue na mga ipinupukol sa iyo o maririnig mo, ignore para magawa mo yung tama. Kasi alam mo niyo po mga kapatid, 'di ba sabi nga, kapag hinog na yung puno na marami talagang bunga, hindi po yan matutokso at matutokso pong may babato sa iyo yung puno na yun at malalaglag dahil pag-iinteresan po yun dahil ang ganda, wow, ang ganda ng mangga, puno ng bunga. Kaya tayo po nagkaka-interest. Ganun po yung example ko dito kay Beyonce na abang namumunga, namumulaklak talaga ng kulay, pangalagaan mo at magpakatotoo ka lang. Huwag ka yung ipakita mo. Wala tayong ikahihiyan sa sarili pag tayo po ay gumagawa ng tama. No? Yung mga mali, itapon, ignore, 'di ba? Kung ano man ang marinig mo, huwag ka na lang sumagot. Ganun na lang 'yun para maiwasan po talaga yung mga issue. Dahil marami talaga po tayo dito sa social media, kahit po tayo po ay gumagawa ng tama, may mabubutasan at mabubutasan po tayo. Ano? Kaya, Beyonce, payo ko sa iyo dahil humahanga ako talaga sa galing mo. At doon abang ako'y nanonood sa iyo na nakasubaybay talagang grabe. Wala na akong masabi, wow, grabe. Talagang ganun. Ang sabi ko, wow. Ang dami pa rin po na nagmamahal kay Beyonce. Kaya sabi ko nga sa asawa ko abang pinanonood namin, tingnan mo ang mga palipad sabi kong ganun, ang dami niyan. Sabi ko, pag sahod ni Beyonce sa kanyang YouTube channel, titingnan natin, baka siya ay magulat talaga. Kaya, ang galing niya, ang galing po talaga na mag-live, upload, kahit isang beses lang isang araw. Yun ang gagawin mo, wag mo lang mapabayaan din ang yung pag-aaral. Yun, dahil na yun po talaga yung importante ang pag-aaral mo, Beyonce. Yun talaga ang kayamanan na hindi sa'yo mananakaw. Dahil alam mo ba, ang tunay ng kayamanan natin, yung edukasyon. Ano? At pagbutihan mo lang, yung wag mong babaguhin ang tunay mong ugali. Ang ugali natin, yun lang. Wag kang magpapadala o masisilaw talaga sa anumang bagay na mayroon ka ngayon. Ano? Basta magpakatotoo ka lang. Tapos, yung paa mo laging nakaapak sa lupa para hindi, kung mabagsak ka man, hindi ka maging bali-bali. Ano? Ang masasabi ko rin naman kila Nanay Ansil ba? Ay gabay na wag na rin makipagsagutan o sa mga comment section, ayaan nyo na lang po na kung ano-anong i-comment yan. Alam ko masakit dahil naranasan ko rin yun po na mabas. Pero kapag hindi mo ginawa, huwag kayong mahihiya at huwag kayong matatakot at huwag kayong magagalit. 'Di ba? Dahil wala namang kayong ginagawa. Ganun po ako noon. That time na yun, dahil alam ko na wala naman akong sinagasaan ng tao, wala naman akong yinurakan ng tao, ganun po yung ginawa ko sa sarili ko. Napakasarap sa buhay na kahit ka binabato ng issue, kung wala ka namang ginagawa, ay mananatili pa rin. Mananaig pa rin po yung tama kisa sa mali. Nakikita naman natin po yun. Kaya marami akong pasalamat po na hindi po talaga ako sumasagot, hindi ako nakikipag-away po. Yun nga, yung experience namin ni Dr. Love, yun po ay content lang. Kaya lang po, nadala lang po talaga kami sa mga emosyon. Pero now nga, sabi ko nga, dahil humingi talaga ng tawad sa akin si Dr. Love, sino ba naman ako? At never ko po na nagtanim ng sama ng loob talaga kay Dr. Love. Kahit sinasabi ko nga po na hindi ko nakakalimutan, pero hanggang doon lang yun. At content nga, dahil alam ko si Dr. Love po ay content creator din para sa views. Iyon din po yung At ngayon nga po ay walang problema, di ba? Ang sarap sa pakiramdam yung
nakakapagpatawad ka at humihingi sa yung tawad, parang wala na yun. Wag na natin, ano man ang nangyari, wag na natin balikan, hanggang doon na lang, di ba? Ang sarap ng pakiramdam na nandito tayo sa social media, malaya, di ba? Yung kalayaan natin bilang isang content creator, mag-reaction man po tayo dito kay Beyonce, wala naman masama at wala naman pong pinagbabawal, basta po tayo ay lahat positive, ano? At pasensya na po kayo at bilang isang content creator, kaya na-reactionan ko po itong mga pakulay dahil talaga humanga talaga ako sa isang hidlap. Talagang hindi ko talaga po akalain na ganun po talaga yung masasaksihan ko po na pakulay, ano? Hindi basta-basta. Kaya nga sinasabi ko, the more you hate, the more you love. Hanggang dito na lang po mga kapatid at sana po ay suportahan natin si Beyonce. At yung hindi pa po naman, please, makikiusap ako kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Daddy Frankie, please subscribe po Daddy Frankie po official. At siyempre naman po kay Malo de los Santos na sana po ay suportahan niyo ako at alam niyo po ang mga kikitain natin dito, itinutulong po natin sa ating mga kababayan na talagang doon tayo po nagpupokus na makatulong sa ating pong mga kababayan na kailangan po ng tulong. Ano? Suportahan po natin ang Team Upo. Ayan, mga Team Upo, shout out po sa inyong lahat. At siyempre po, kami po ay nabuo lang dyan sa wala kaming GC, nagkikita lang. At ito nga mga nakaraang araw at ako, alam niyo po, hindi ako makapag-live sa ngayon. Pero unti-unti na po na nag-heal na po yung pagkawala ng aking papa, no? Unti-unti ko na pong natatanggap. Sa ngayon, hindi ako basta-basta pang nagkakapag-live dahil hindi ko po maiwasan na hindi maiyak. Ano? May mga bagay kasi po dito sa social media dahil sa tatay ko. Kaya pag nagla-live po ako, nandyan po ang tatay ko nanonood sa akin, no? Kaya hindi po ako nakakapag-live na. 3 months na po ang tatay ko ngayon. Papa, I miss you so much. Mahal na mahal kita. Ayan, hanggang dito na lang mga kapatid dahil nagiging emotional na naman ako po. Please support po natin si Beyonce. Ano? Marami pong salamat. Bye-bye!